Ikaw ba ay nag-iisip ngayon kung ano nga ba ang pwede mong pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang? At kung ikaw naman ay nauubusan na ng ideya kung ano nga ba ang pwede mong ibenta dahil nagsasawa na sila sa puto. Tamang-tama, itong ating recipe ngayon, swak na swak ito sa inyo. Ngayong araw mga kawaray, ay ibabahagi ko nga sa inyo ang aking recipe na pinagkakakitaan ko na at talaga namang makakatulong din po ito sa inyo. Kung ikaw ay bago ka lang sa aking YouTube channel, dito ay matututo kang magluto ng iba't ibang kakanin na pwede mong pagkakitaan. Kaya ngayong araw ay magluluto tayo ng kamote cheese. At kaya naman mga kawaray, hindi ko na patatagalin pa. Simulan na natin ang pagluto nitong ating kamuting baging. Or kung tawagin natin ang ating recipe ngayon ay kamote delight or kamote cheese. Sa ating kamote cheese ay kakailanganin po natin dito ng 4 na pirasong kamuting baging, glutinous rice, condensed milk, evaporated cheese, at butter. Dito nga mga kawaray, sisimulan na nating balatan itong ating kamuting baging. At pagka matapos nga nating balatan itong ating kamuting baging, ay pwede na po natin itong kudkurin or langgisin kung tawagin sa summer. Ayan, kailangan natin ng kudkuran. At kung sakaling wala kayo nito at nag-uumpisa pa lang kayong magluto, ay suggest na pakuluan nyo po ang inyong kamote. Ilaga nyo na lang po muna. At pagka malaga na, ay durug-durugin na lang po natin yan sa pamamagitan ng ating tinidor. At eto na mga kawaray, natapos na nga po nating ranggisin. At ngayon naman po ay pagsasamahin na natin ang ating mga ingredients. Sa malinis na kawali ay pagsamasamahin po muna natin ang ating mga ingredients. Unahin po natin itong ating gata, 1 cup. Sa mga magtataka kung bakit matigas ang ating gata, galing po ito sa freezer. Huwag kayong mag-alala dahil hindi po masisira ang ating lulutuin ngayon kahit nasa freezer po ang gata na inilagay. Ang susunod naman po nating ilalagay ang ating pangalawang gata. Dito nga po ay nahingi ko lang po ito. Mayroon silang freebies sa mga binibilhan ko kaya binigyan po ako ng pangalawang gata, 2 cups. Ayan, hahaluin lang po muna natin ito hanggang ito ay mawala ng buo-buo. So, ganyan lang mga kawaray. At pagkatapos naman, ay ilalagay na po natin dito ang ating Alaska Evaporated Milk. 370 ml po. 1 can po siya. At dito ay naglagay nga po tayo ng ube flavor, 3 teaspoon. At kung sakaling nga pong hindi pa kulay ube, ay pwede po kayong magdagdag ng inyong coloring food. Pero sa akin ay yung ating ube flavoring lang talaga ang nilagay ko para the best ang bango at ang lasa nitong lasang ube. So, ganyan lang. Haluin lang po natin ito hanggang sa kumulo na siya. At pagkatapos ay ilalagay na po natin dito yung ating butter. Sa ating butter, naglagay lang po ako ng 1 tablespoon. At kung nag-aalala ka dahil wala kang butter, pwede naman po ang margarine. Parehas lang naman po ang lasa nito. At pagka matunaw na nga po yan, ay ilalagay na po natin dito ang ating kamuting baging. Dito nga ay nakakuha ako ng 6 na cups. So ayan lang, ilalagay lang po natin ito kapag kumulo na. At ngayon ay maglalagay tayo ng sugar, 1 cup. At ang ating glutinous rice flour, 1 cup lang din po ang ilalagay natin dito. Sapat na para sa ating kamote cheese. At pagka nahalo na natin or nailagay na natin ang ating mga ingredients, ay haluin na po natin ito hanggang sa ito'y maluto mga kawaray. Alam nyo ba, niluto ko ito ng 1 oras. Sa mahinang apoy lang, hindi po pwedeng malakas ang apoy nyo mga kawaray dahil mabilis lang po itong masunog. At dito nga sa tingin ko ay kinulang pa ako ng gatas kaya nag-add po ako ng 1 can pa po. 370 ml din po and then naglagay ako ng condensed milk. 1 can ang inilagay ko din po dito. So ganyan, okay na, sapat na po yan at maluluto na nga po itong ating kamote cheese. Huwag kayong mag-alala, hindi po ito matamis dahil nga po 1 cup lang po ang ating sugar. Kung sakaling ayaw nyo na po lagyan ng sugar, 1/2 ng sugar na lang ang ilagay nyo ay okay lang din naman. Pero mas okay po ang 1 can of sugar and then 1 can of condensed milk. Hindi po siya ganun katamis, okay lang po ito. So yun mga kawaray, nakikita nyo nga po na medyo matigas na po ito at habang ganito na po ang kanyang tsura ay pwede na po natin i-prepare ang ating mga gagamiting mga lagayan. Dito nga po ay naglagay ako sa llanera at dito sa ating pan na ito, pwede po natin itong dito ilagay para maibenta po natin ng medyo mahal. At magpunas lang po tayo dito ng butter or margarine para hindi po dumikit dito ang ating kamote cheese. So ganyan na mga kawaray, ito na po ang tamang consistency nitong ating kamuting baging or kamote cheese. Yung talagang kumakapit na po siya sa ating sandok. So, ganyan po, ganito po ang itsura niya. At pagka matapos na nga nating lutuin, ay isasali na nga po natin sa ating mga lagayan.
mga kawaray, kung gusto niyo namang ilagay sa bilao, ay pwede rin naman po. Maglagay lang kayo ng dahon ng saging. Pero yung inyong dahon ng saging ay kailangan darangan nyo muna sa apoy bago nyo ilagay sa bilao. At pwede rin naman po, oil na lang din po ang ilagay nyo sa inyong bilao. So yun mga kawaray, dahil tapos na tayo magluto ng ating kamote, ngayon naman, ang toppings naman ang lulutuin natin. At para sa ating toppings mga kawaray, kakailanganin natin ng condensed milk, 1 can po ito. Dito nga gumamit ako ng cowbell para mas mura pero masarap naman. At maglalagay tayo ng all-purpose flour, 1/2 cup, or kung wala kayong all-purpose flour, ay pwede rin po ang glutinous rice flour. Pwede na po yun. Kapag may sobra pa kayo sa glutinous, ay pwede nyo pong at pagka mahalo na nga po natin ang ating all-purpose flour and then ng ating condensed, ay sunod na po natin ang ating egg yolk. 3 pieces po ay sapat na. At sa mga magtatanong kung bakit mas inuna ko ang all-purpose flour and din ang ating condensed na haluin bago ilagay ang ating egg yolk. Dahil nga po kapag sabay-sabayin po nating ilagay ang ating egg yolk and then ang ating all-purpose flour mga kawaray ay magbubuo-buo ito at mahihirapan na po nating haluin itong ating magiging At dahil nahalo na natin ng mabuti, ngayon naman ay isasalang na nga po natin ito sa mahinang apoy lang mga kawaray. Dahil hindi po pwedeng malakas dahil masusunog agad itong ating palaman. Mabibigla ang pagluto. Once na ganito na, okay na po ito. At pwede na po nating hanguin at ilagay na sa ibabaw ng ating kamote cheese. Sa pagluto nga po ng ating palaman ay talaga namang hindi natin iiwan hanggang sa maluto. Dahil kung iwan natin, masusunog po ang ilalim nito at hindi na natin mapapakinabangan pa. At dahil nga po na ilagay na natin ang ating toppings, ngayon naman ay lalagyan na natin ng ating cheese. Alam niyo ba na mas masarap kapag may cheese? Dahil mag-aagaw ang lasa nito, matamis na medyo maalat. Ganyan po, napakasarap at alam po magugustuhan ito ng inyong mga customer. Lalong-lalo na po kapag may edad na nabibili nito, talaga naman o kahit na bata, talagang magugustuhan nila ang lasa dahil mas masarap pa sa cake itong ating kamote. Itong ating kamote cheese. So ganyan lang mga kawaray, punong-puno ng cheese, mas maraming cheese, mas umaapaw ang cheese, mas maraming ang bibili sa inyo. Huwag na huwag niyong titipirin ang ingredients niyo dahil kung tipirin niyo, hindi na po sila uulit kapag matikman nila na hindi masarap. At dahil naluto na natin, pwede na po nating kainin. So yan, titikman ko na nga muna ito. Ginawa ko talaga itong yanera para ako mismo ang unang titikim bago ang aking mga customer. Wow! Talagang napawaw talaga ako sa sobrang sarap nitong ating kamote cheese. Alam niyo ba kung bakit nauuna ko munang tikman bago ko ipa-order? Dahil gusto ko matikman ko muna ang lasa kung pwede na bang ipa-order or kung pwede na bang i-deliver. Once kasi na hindi na natin natikman at nagmamadali na tayo at ibinigay na natin sa ating mga customer, hindi na natin mababawi pa kung sakaling ma-reject natin o kung sakaling kulang ang tamis o kung sakaling matabang ay pwede pa po natin ma-remedyohan at ulitin pa. Once na hindi na at na-i-deliver na natin na may problema na hindi natin natikman, hindi na sila uulit sa atin at baka i-post pa tayo sa FB. Yun po yung mahirap kadalasan na nangyayari. Kaya kailangan tikman po muna natin ang ating mga niluluto bago po natin i-deliver sa ating mga apps. Dahil nga mga kawaray, madaming gustong magpa-shoutout sa ating YouTube channel. Kaya naman, isa-shoutout po muna natin ang lahat ng mga nanonood at mga nagko-comment sa akin na talaga namang nandyan sila palagi. So itong aking anak na ay magbibigay daw po siya sa kapitbahay. Masaya siya kapag nagbibigay daw siya sa kapitbahay. So ito na mga kawaray, umpisahan na po natin i-shoutout lahat ng mga nanonood at nagko-comment sa ating YouTube channel. At i-shoutout na po natin si Ma'am Armida Cruz. Ayan, shoutout po sa inyo Ma'am Armida Cruz at sa family nyo. Salamat sa panonood nyo sa akin.
Shoutout din po natin si Irene Ducot. Gaano po katagal lutuin? Ayan. Shoutout po sa inyo, ma'am. Sa lahat ng mga nanonood ngayon at salamat po sa patuloy na pag-comment nyo sa aking YouTube channel. At syempre, i-shoutout din po natin si ma'am user, ayan, wala siyang pangalan, user S na lang po. Wow, lulutuin ko po yan. Ito po, si Zelay Hernandez from Nueva Ecija. Ayan, shout out po sa inyo, mama. Zelay Hernandez, Celi Hernandez from Nueva Ecija. Ayan, shout out po sa inyo, ma'am Celi Hernandez at sa family nyo. God bless po sa inyo. At si user A, thank you for sharing. Ayan, shout out din po natin si LV Mia Fidakan. Ayan, hi po, halos lahat po na naluluto ko na po ang mga kakanin mo at marami pa pong natikman na nakatikim pero di ako nagluluto na para itinda. Nagluluto ako para sa pangkain nila. Yan, shout out po sa inyo, ma'am Evelyn Me Fidakan. Shoutout din po natin si user V. Ang sabi niya, gawin ko po yan at sura pa lang habang pinanunod ko po ay natakam na daw siya. Ayan. Shoutout din po natin si Ma'am Gina. Ang sabi niya, wow, look yummy. Ayan. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po natin si Emily Silidio. Ang sabi niya, wow, yummy, another recipe ng suman. At shoutout din po natin si Christina Ukab. Ang sabi niya, wow, magkano po ang benta niyo ng ganyan? Ayan, shoutout po sa inyo, ma'am Christina Ukab. At shoutout din po natin si Chona Terazon. Very. Ang sabi niya, wow, mama, di po ba masyadong matamis kasi 5 can ng condense ang inilagay nyo? Sa aking mga recipe ay hindi po matamis, ma'am. Sakto lang po yan. Shoutout din po natin si Larry Bulong. Ang sabi niya, try ko po rin po, ma'am. Try ko nga rin po, ma'am. Ayan. Shoutout din po natin si Magdalena Buji. Ang sabi niya, yummy. Napapansin ko, hindi lang mga babae ang nanunood sa akin. Pati mga lalaki. Marunong na din po palang magluto ng mga kakanin. Shoutout din po natin si Roderick Suwa. Ang sabi niya, yummy. Shoutout din po natin si Welmir Lidala. Ang sabi niya, maayong buntag, madam, maliit lang ang steamer. Pwede ba pa konti-konti ang luto? Magandang idea, negosyo ngayong parating na Pasko. Love it, bet ko ang recipe mo. God bless. Ayan, ma'am, kapag wala kayong malaking steamer, pwedeng naman po ang maliit. Yun nga lang ay medyo matatagalan po kayo at masasayang po ang inyong gas. Kung sakaling kayo po ay nagbebenta, ay kailangan nyo na pong bumili ng malaking steamer. At syempre, hindi mo wawala sa shoutout natin dito, si Ma'am Lily Marmol. Thank you, Ma'am Lily Marmol. Shoutout po sa inyo at sa family nyo. Wow, gawa sa kakaiba itong recipe donut. Thank you, Miss Jazz. At syempre, shoutout po natin si Lourdes sa Costa, yan. Hello, ma'am. Naiibang donut. Tiyak na masarap yan at healthy pa. Thank you po sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Shoutout din po natin si Dali Ornales. Gagawin ko yan. Thank you for sharing. Ayan. Shoutout din po natin si DDSG Channel. Present. Sarap niyan. Thank you sa inyong lahat, mga kawaray. Sa lahat ng mga nanonood sa akin, sumusuporta sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na recipe, mga kawaray, sana huwag kayong magsawa sa aking mga niluluto. Thank you sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ang ating video na ito. Thank you and God bless po sa ating lahat, mga kawaray.